Magandang araw mga kaibigan. Ako mga kaibigan mainit itong pag-uusapan natin. Bato, dinaga sa investigasyon ng ICC. Alipores, sinampal ng katotohanan matapos utusan ang Pangulong Marcos. VP Sara Duterte, kampante dahil sa hudasan sa Senado, abay matindi. Matapos ang demand ng mga Duterte na pauwiin ang dating Pangulo at iatras ang impeachment ni VP Sara, abay inutusan ng ating Pangulong Marcos na dapat umanong palayasin din ang mga nag-iimbestigang ICC para maipakita ng Pangulo ang kanyang sensiridad na makipagbati sa mga Duterte. Abay sinampal ang mga palautos na alipores ni Duterte. Samantala, matapos lumabas ang nangangamoy na warrant of arrest ni Senator Bato, abay heto, magsasayang na naman tayo ng pera ng bayan dahil sa mga walang kwentang hearing sa pangunguna mismo ni Bato para pag-usapan ang ginagawang pag-iimbestiga ng ICC sa ating bakuran. Yan ang pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, like po muna ang ating video, pakishare na din at subscribe na po kayo sa ating channel. Unahin po muna natin itong mga sinasabi ni Bato. Nakatakdang imbestigahan sa Senado ang umano'y ginagawang pananakot na International Criminal Court o ICC investigators sa mga retiradong opisyal ng Philippine National Police. Sa isang pahayag, sinabi ni re-elected Senator Ronald Bato de la Rosa na maglulunsad siya ng investigasyon hinggil dito. Inihayag din ito na mayroon naman ng ongoing mission ang ICC sa isang hotel sa Pasay City kung saan pinupwersa umano ang mga retiradong PNP officials na pumirma ng affidavit laban sa kanya at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ni Senator de la Rosa na mananagot sa batas ang sinumang mga Pilipino na nagtataksil sa ating soberanya. Kung sincero talaga siya sa kanya sinasabi, unang-una niyang gawin is palayasin niya yung mga ICC investigators na andyan ngayon sa mga hotel diyan sa Pasay na nananakot sa mga retired na mga pulis na pinipilit nila na mag-sign ng affidavit na ididiin kami ni Pangulong Duterte. Otherwise, sila daw ang ididiin, yung mga pulis na nagtatawag nila. Totoo kaya ito mga kaibigan, yung pinagsasabi ni Bato? Kasi kung talagang meron kang nakikita na mali, bakit pa magkakaroon ka ng hearing? Diretso mo na, kasuhan mo na, di ba? Kung talagang may paglabag sa batas, magsasayang na naman tayo ng pera ng bayan. Sa para lang sa pansariling interes, no? Kaya naman mga kaibigan, ito yung matinding birada ni Attorney Claire dito nga sa mga pinapakalat ng mga alipores ni Duterte. Yung una, yung sinasabi nila na ang Pangulo dapat, yung dapat mag-adjust, magpakita ng sensiridad sa pakipagbati sa mga Duterte, di ba? Sinasabi nila, ikaw yung ikaw yung nag-o-offer ng reconciliation Mali po yun. Ay papaliwanag po yan ni Attorney Claire. Tapos yung mga pag-iimbestiga, dyan sa mga ICC na talagang dapat talaga magkaroon pa ng hearing. Nako, sasagutin yan mga kaibigan ni Attorney Claire. Talagang sampal, harap-harapan sa mga palautos na alipores ni Duterte. Kung ikayo ang presidente, tinanong, galing sa puso, kaya po ba makipag-reconcile sa mga Duterte? What's the best answer for a president? Lagyan nyo yung sarili nyo sa, sabi nga ng ES lagyan nyo yung sarili nyo sa katayuan namin. Will you say no? Definitely hindi. Lalo na kung bukas naman talaga siya sa reconciliation. Ano ang optics pag sinabi niyang hindi? Ang problema ngayon, bakit nilalagyan ng kakaiba na interpretasyon? Tandaan natin, doon sa sagot niya, nag-follow siya na ayaw niya ng kaaway. Gusto niya lahat ng tao makasundo niya. Mas maganda, di ba? So, kaya nagtataka ako, bakit isinisentro lang? Tapos ngayon, yung mga Duterte, hindi. Sincere ka ba? Ito kondisyon namin. Ito gusto namin. Bakit ganun? Di ba? Kung ano yung gusto nyo, kahit lumabag na sa batas, basta. Ito gusto namin. Gawin mo to. Kung totoo ka sa iyong gustong reconciliation, gawin mo to. Tandaan natin mga clear. The words are clear. Are you open for reconciliation? He is not offering a reconciliation.
Iba yung open, iba yung nag-o-offer. Bakit iba na ngayon yung interpretasyon? Di ba? So, syempre ang Pangulo, open yan sa lahat. Sa lahat. Para maayos yung trabaho, para magampanan lahat, yung goal matupad. So, ngayon, iniba na. So, ano sabihin? Ay, kung siya, itong kondisyon namin, gagawin ng Pangulo? Kahit sabihin natin hindi naaayos sa batas? Di ba katulad nito? Bakit niya i-deport? Di ba? Anong basihan para sila i-deport? Undesirable alien? Is it because it is against your interest? That's why you're asking for that? So my question, mga ka-clear, is his request for the good of the Filipino people or for his own good and interest? Malinaw mga kaibigan, di ba? Yung pinaggagawa ni Bato. Siyempre mga kaibigan halata naman di ba? Ay nako talaga, yung pag-twist mga kaibigan, yung narrative, dyan sila magaling. Pauwiin si Digong, iatras ang impeachment, patalsikin, palayasin yung mga ICC na nag-iimbestiga dito sa ating bakuran. Aba, matindi talaga. Hindi lang makapal yung pagmumuka. Talagang mga ilusyonado. Sobra. Bago ka ngayon dyan, pero dati ka pa rin. Ganun pa rin yung ginagawa mo. Anong hiniring nito? Puncher holes guy, Jonathan Morales. The PIDEA leaks. Pulis siya. Matagal siya naging PNP chief. Dapat alam niya kung paano mag-imbestiga. Unless, sanay sa gawa ng intriga, planta ng ebidensya. Yun yung boss niya Kung doon siya nasanay kay Bossing, eksperto sa paggawa ng intriga, at saka pagplanta ng ebidensya, ano ka? Taktay ka dyan, Bato. Tanim intriga. Tanim ebidensya. Eto mga kaibigan baka sabihin na naman ng mga alipores ni Duterte, ikaw yung nag-iintriga palingkera ka talaga Attorney Castro Wala namang sinasabing ganyan yung dating Pangulo. Abay talaga po ba? Lagi kong sinasabi, lahat po dito recorded. At lahat ng sinasabi ni Attorney Claire, may ebidensya yan. Abogada yan Hindi lang basta-basta nagbabato yan ng kung ano-anong kasiraan. Hindi katulad ng ating Vice Presidente kung ano-anong paninira, wala namang ebidensya. Eto mga kaibigan, meron may sinabi talaga. Matagal na. Ang alam ko, 2016, 2017, sinabi na yan ni Digong Pero yung mga recent lang, para mas matandaan ng ating mga kababayan, eto mga kaibigan. Eto. Magtanim ko lang ng intriga. Intriga, ginagawa mo, kaya sila nagbabarailan. Diyan ako mahusay. Magtanim, kaya ako na presidente. Na presidente ako sa intriga. Kaya nga daw siya naging presidente dahil sa tanim intriga. Mga kaibigan walang lusot yan. Si Bato at si Digong yan, magkaharap. Nag-uusap dyan sa may hearing. Magtanim ka lang ng intriga dito, intriga doon. Alam mo, utosan mo lang ito, gawin mo to, tapos magputok yan. And that would start the war. Ayan mga kaibigan malinaw. Baka sabihin na naman, nag-iintriga na naman tong si Claire Castro. Posing mo yun Hindi mo ba ipagtatanggol yung ginagawa nun? So, Jonathan Morales, for what? Now, yung mukhang lumabas na yung totoong Jonathan Morales, yung kulay, Duterte supporter pala. Diba? So, kaninong interes yun? Kahit sinabi na ng taga St. Luke's, mga clear. Yun yung nag-test APBBM. Drug test. Negative. Diba? Sinabi, bakit ang bilis? Hindi ka panipaniwala. Ano sabi ng St. Luke's? Pwede po yun. Kaya po yun sa amin. Pangalawa, yung tungkol sa di umanong abuso ng mga pulis sa pag-aresto kay Pastor Kibuloy. Pumunta pa kayo sa site. Doon pa kayo nag-hearing. Napaka-special. Pangatlo, although hindi ka nagpatawag si Senator Amy, ang sarili pa rin. The way I see it. Bakit? Para malaman nyo, supposed to be na hindi dapat malaman ang galaw. Kung paano nakipag-ugnayan sa Interpol, paano ito naibigay yung warrant of arrest,
kung paano yung step by step na gagawin, yung mga ganong klaseng move. Hindi naman yun ipinapaalam in public. Oh, di ba? Since sinabi nyo may warrant of arrest, so, gusto nyo malaman yung info. Kaya gusto nyo, kaya nyo kinontempt din sila Lakanilaw. Ito lang sa akin mga kaklira. Kung natatakot yung mga polis, tinatakot, sabihin mo na. Sampahan mo na ng kaso. Grave coercion. Pero dapat, yung mga polis na sasabing tinatakot, gawan mo na agad ng affidavit. Sampahan nyo na ng kaso. Kung wala silang alam, bakit sila magte-testify? ICC ito. You mean, Senator Bato, planting of evidence ang ginagawa ng ICC? Hindi, sa akin na mga kakli, di ba? It's better for Senator Bato kung meron siyang anumang ebidensya. Pakita niya na. Pakita niya na. ICC, makakapanakot sa mga pulis, idadamay kayo. Paano sila magkukwento? Ano to? Parang Ragos style? Mga kaklir? Ragos style? Kerwin Espinosa style? Tatakutin, idadamay kayo pag hindi kayo nag-testify? Parang kayo yung dating pinagbibintangan ng ganyan eh. Di ba? Parang si Ragos ang kumanta niyan eh. Di ba? Saka si Kerwin, saka si Dayan to testify against De Lima. So, di ba? Ito yung gawi. Yung binibintang niya ngayon sa ICC, yun yung ibinibintang ni Mapilog sa kanila. Di ba? Magpapatawag siya ng Senate hearing at pansarili to, mga kaklir. Pansarili niya yun. Nako, mga kaibigan, panigurado, kamot ulo na naman itong mga alipores ni Duterte dito sa matinding birada ni Atty. Claire. Tandaan natin, mga kaibigan, 6 na taon na naman ang gugugulin ng pera ng bayan para lang pasahuran yung mga ganitong klaseng senador, mga kaibigan. Samantala, mga kaibigan, etong si Senator Bato abay nasa The Hague na para bisitahin ang kanyang tatay Digong. Pero nagtataka lang ako, mga kaibigan, na pwede ba niyang makaharap si Digong in person talaga? Ang alam ko, pwede lang yung asawa at mga anak, di ba? Si Robin nga, di ba, mga kaibigan, ang tagal-tagal niya dyan sa dahig, pero hindi niya naman nakaharap si former President Duterte. Pero di natin alam kung anong mga agenda ng mga to kasi hanggang ngayon ata nandiyan pa rin si Robin, di ba? Kasi itong susunod, mga kaibigan, na mga araw at buwan, abay sasabak na impeachment trial ni Sara Duterte. Abay, ito matindi, mga kaibigan. Yung interview kay Bato, pakinggan nyo to, mga kaibigan. Do you think you have enough numbers to have VP Sara acquitted po? I think so. And I'm confident. Numbers are growing. The numbers are growing as far as our side is concerned. At tingin nyo ho, naabot niya na ho yung 9 at least para hindi umabot sa conviction? Baka sobra pa. Aha. Would you name names? Baka Senator? sobra pa. Sino pa ho ang makapasama ninyo? Mahirap. Baka mamaya biglang nagbago yung stand nila. Depende sa takbo ng impeachment trial. Mahirap na. Basta as of now, I am confident na more than 9 yung makuhang boto dyan. So yun, mga kaibigan, di ba? Matindi. Kaya nga kampante malala ang ating Vice Presidente. Dahil nga sinasabi ni Bato na confident siya na more than 9 yung kanilang mga kasamahan na ayaw patalsikin, sibakin itong si VP Sara Duterte. Sinasabi pa nga ni Bato na may mga ibang senador tulad ni JB Ejercito at iba pa na talagang bumaliktad. Ang sinasabi ngayon ay ayaw ng impeachment. Kaya kampante kasi nga yung nangyayaring hudasan dyan sa Senado, mga kaibigan. Matindi talaga. Pero ano kaya, mga kaibigan? Kung ganito naman yung sinasabi ngayon ng ating mga prosecutor, lalo na isa dito si Kong Zamora, na sinasabi niya na sufficient yung mga ebidensya at overwhelming talaga yung mga ebidensya para i-convict itong si VP Sara Duterte. Kahit pa alam naman natin na may mga hudasan dyan sa Senado, syempre dahil sa kanilang mga self-interest patungkol sa mga kanilang mga political career, di ba, mga kaibigan, lalo na kung yun yung taya, yung kanilang mga political career, lalo na itong paparating na 2028, abay nagre-ready na yung mga yan. Ang malaking tanong kasi dito, mga kaibigan, hanggang saan kaya kayang itaya
ng mga senador natin, itong sinasabi nilang hudasan dyan sa Senado, kung ang nakataya mismo ay yung kanilang kredibilidad, mga kaibigan. Yung kanilang pagiging honest doon sa kanilang sinumpaang trabaho, lalo na sa taong bayan, na mapapanood talaga itong impeachment trial ni Sara Duterte. Oo, kung talagang totoo yung sinasabi ng ating mga prosecutor na talagang sobrang lakas at dami itong mga ebidensya, hanggang saan yung kaya nalang itaya. Talagang patuloy ba yung hudasan sa Senado dahil lang sa partisan, di ba? Dahil lang sa kaalyado mo, kapartido mo, kahit pag ganito kalakas yung ebidensya ay kaya mong ipalit yung credibility, yung honesty dyan sa trabaho mo. Kapalit lamang sa yung kapartido at pansariling interes para lamang sa inaasam na pwesto. Kaya ewan ko na lang mga kaibigan na kung saan dadalhin itong sinasabi ni Bato na siyam na kami, di ba? Mas marami kami, confident kami. Ay, nako talaga mga kaibigan, no? Matindi. Kaya sana sa mga ibang senador dyan na meron na mga kasagutan, hindi pa man nakikita yung mga ebidensya, abay mahiya naman kayo. Dapat mag-inhibit po kayo. At sa mga mag-outtaking ngayon, sa mga manunumpa, sabihin nyo na lang, hindi po kami nanunumpa para sa bayan. Ginagawa namin ang mga tungkulin namin para lang sa mga iisang amo, iisang pamilya at sa China. Dapat ganun, no? Hindi yung sasabihin nyo, pagsisilbihan namin ng taong bayan. Pero hindi naman, di ba mga kaibigan, kitang-kita naman kung sino lang yung kanilang pinagsisilbihan. Kaya mas maiintindihan namin kung sa umpisa pa lang, dyan sa outtaking ninyo, manumpa na po kayo, sabihin nyo yung ganoon. Kasi sinasabi ninyo, taong bayan. Tapos halata naman na iisang pamilya at iisang China. Yung gusto nyong pagsilbihan. Mahiya naman po kayo. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment down below. Again mga kababayan, huwag nyong kalimutan, i-like at i-share itong mga videos. Hanggang sa muli, kita-kita ulit tayo mga kaibigan.